Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome to our Thursday online Bible study. Ngayon po ay June 4. Study ngayon po ay June. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating scripture background ngayon sa ating Bible study ay nasa Matthew chapter 9, magmula sa 35 hanggang sa 38. Matthew chapter 9, verse 35 to 38. At gusto ko pong basahin mga kapatid yung ating scripture background. And starting from verse 35, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field." Ayan po yung ating scripture background ngayon. Magandang gabi muli. Ayan, yes, hello Ate Jinky, magandang gabi. Magandang gabi din po sa ating lahat ngayon nanonood sa ating Thursday online Bible study. Ang ating scripture background muli ay nasa Matthew chapter 9, magmula sa verse 35 hanggang sa verse 38. Good evening po. Ngayon po ay June 4, 20 and 26. Ang ating scripture background ay isang bagay din na magandang bigyan pansin sapagkat may sinabi ang ating Panginoong Jesus. Napaka-importante din na binanggit po niya sa verse 37. At sabi po niya, "Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few." The harvest is plentiful, but the workers are few. Ayan, magandang gabi Ate Gara. Magandang gabi. Ayan si Ate Prime. Yes. Si Ate Jinky din at sa ating lahat na nandito ngayon. Good evening po. And kapansin-pansin din starting from verse 35 yung campaign ng Panginoong Jesus. Sabi dito, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. So we can see that from verse 35 ay kitang-kita natin yung pangangampanya ng Panginoon in terms of the good news. He went around sharing the good news. He went around reaching out sa mga sinabi niya na mga harvest. Yan, magandang gabi Ate Armalin. And I believe na nakasama din po ito sa salita ng Diyos sa Matthew chapter 9 para maintindihan natin kung ano naman talaga yung bagay din na masasabi natin na bahagi ng misyon ng ating gawain. I believe ito po yung nangunguna na misyon natin
bilang isang gawain sapagkat kahit sa panahon ng ating Panginoong Hesus ay siya ay kung saan-saan nagpupunta upang iproklama ang magandang balita, the good news of the kingdom. At doon nga sa kanyang paglilibot ay nakita niya na malawak pala, marami pala ang maha-harvest. The harvest is plentiful. The harvest is plentiful. Kaya ang topic natin ngayon mga kapatid ay reaching out. In reaching out. Ang pag-aabot sa mga hindi pa lubos na nakakilala sa ating Panginoon na kailangan nila na maintindihan ang magandang balita na ito. Na tayo po mga kapatid na nakakaunawa ng salita ng Diyos sa ngayon at na tayo din po ay laging nasa gawain at naglilingkod. Alam natin kung ano ang kahulugan ng good news na ito na ating tinanggap. Kung kaya't tayo ay naging mananampalataya, tayo po ay naging Kristiyano. Ngunit alam din natin na hindi lahat ng tao ay katulad natin na kailangan natin din na abutin, na i-reach out. At ito nga ang ginagawa ng Panginoong Hesus dito po sa Matthew chapter 9. At dito po ay ating aalamin mula sa ating napiling scripture background kung ano nga ba, what does it take to share the good news or engage in harvesting. Okay? Yung pag-aani ng kaluluwa na hindi pa lubos nakakilala sa ating Panginoon. Be reminded na kahit tayo ay isang gawain, iyan ang pinaka-primary na gawain na hindi dapat pwedeng ipagwalang bahala. Yan dapat ang nangunguna sa ating gawain din. Dahil kung wala pong ganyan na gawain, well, mananatili lamang po tayo sa sarili nating numero. Mananatili lamang tayo sa ating sariling exclusive zone, exclusive na fellowship. At tayo lang hanggang mauubos na tayo. Kaya napakahalaga talaga ang bagay na ito sa isang gawain na katulad natin. At magandang gabi muli sa ating lahat. Ayan, Brother Rocky, magandang gabi po. So itong usapin ngayon ay patungkol po sa pagre-reach out, patungkol po sa parte ng gawain natin na napakahalaga. At ito ay ang pagre-reach out, ang ating misyon na kailangan nating abutin ang mga hindi pa lubos nakakilala sa Panginoon. Kasi alam natin lahat at tayong mga mananampalataya, ramdam natin na meron pa rin ang mga hindi nating katulad na sa kanila ay wala lang. Ang Panginoon sa buhay nila ay wala lang. Parang isang bagay na masasabi nating ginagawang tradisyon na wala talaga sa kanilang puso, na wala sa kanilang pananampalataya ang bagay na yan. Kasi kung totoo po na lahat ay katulad natin, ay tiyak po ay kahit sa ating gawain, sa pagtitipon, ay punong-puno po ng napakaraming mananampalataya. But that is not the case. Kaya ito ay maganda nating pag-usapan din mga kapatid at ating aalamin what does it take to share the good news or to engage in
harvesting more souls. Sa gabi na ito, bago natin ituloy, ay tayo muna ay manalangin. Hingi tayo ng tamang pag-uunawa sa Panginoon. Manalangin po muna tayo. Let's bow our heads in prayer. Panginoong Diyos Ama, sa oras na ito, aming hihilingin na maunawaan namin ang ginagawa ng aming Panginoong Jesus in trying to reach out as many souls na maabot sila katulad ng napili naming scripture background. At dito po, Panginoon, ay gusto namin na malaman what does it take to reach out. Panginoon, ituro po ninyo sa amin at ipaliwanag ang bagay na ito para sa aming kaalaman o kaya para sa aming reminder, paalala. Kinukumit namin ang lesson na ito para sa aming lalong kalaguan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang gabi muli sa ating lahat. Abay, talagang napakainit po dito. Ay pinapawisan na rin. Kayo po ba ay pinapawisan na rin dyan sa inyo? Ito po sa South Korea, talagang nagumpisa na ang panahon ng summer. Pa-summer na po kasi tayo dito sa South Korea, kaya mainit na po. Anyway, tuloy natin yung ating lesson. So, what does it take? Ano ba yung nakikita natin dito sa ating napiling scripture background? Ano ba ang ginawa ng ating Panginoong Hesus? Ano ba yung mga nasabi ng ating Panginoong Hesus? Una, dito po sa verse 35, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. Kapansin-pansin mga kapatid, dito po ay sinabi sa verse 35, Jesus went through all the towns and villages. Siya ay nagpunta sa mga iba't ibang lugar, iba't ibang bayan, iba't ibang villages. At siya ay nagturo doon sa mga lugar na pwede magturo, katulad ng mga synagogues. Ang synagogues po ay ito yung hindi po ito templo, pero ito ay labas ng templo at pwedeng i-set up kung saan lugar, saang village na pwede po sila magturo na pag-aralan ang salita ng Diyos. At kung sila man ay gustong magsamba, ay doon sa templo sila pupunta. At kung gusto naman nilang pag-aralan ng salita ng Diyos, pwede silang magpunta sa pinakamalapit na synagogue. So dahil synagogues plural, ibig sabihin maraming synagogues, maraming lugar na pupuntahan na pwedeng pag-aralan ng salita ng Diyos. Pero mind you, isa lamang po ang templo na kung saan dito ay pwede magsamba sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aalay. Ayan. At balikan natin yung verse 35. Jesus went through all the towns and villages. Okay, makikita natin na kung saan nagpunta. Ibig sabihin, number one, what does it take? Na yung mag-reach out. Number one, it needs going out. Kailangan tayo ay lumabas. Kailangan lumabas tayo. Kailangan lumabas. Jesus went through all the towns and villages.
Yan ang sabi dito. So, ito ay maganda din na paalala sa ating gawain o sa kahit anumang gawain o simbahan na ang simbahan ay hindi dapat kontento lamang na sila ay naka-confine sa isang lugar na yan, gawain na yan, sa simbahan na yan. At sila-sila lang at wala nang nangyayari na walang lumalabas. Kailangan lumabas. It needs going out. Sapagkat yung mga gustong i-reach out natin ay wala sila sa loob ng simbahan. Dahil ang isang hindi mananampalataya ay wala sa kanyang isipan ang pumunta sa simbahan. Hindi importante sa kanya ang simbahan. Hindi importante sa kanya ang magsamba. Hindi importante sa kanya ang gawain. Iyan ang mindset ng hindi mananampalataya. Sa totoo lang. Dahil kung totoong mananampalataya yan, diyan siya lagi pupunta. Maghahanap yan. Maghahanap, nagpupuntahan na gawain upang siya ay mayroong paraan na makapagsamba sa Panginoon, makapagkinig, nagsalita ng Diyos, at makapag-fellowship ng kapwa mananampalataya at makipagkaisa sa panalangin. Pero yan ang bagay na hindi mo ma-expect sa isang hindi mananampalataya. Hindi niya yan hahanapin. Kaya makikita mo, madidistinguish mo kung sino ang totoong mananampalataya at hindi. Kaya ang mga ito ay kailangan abutin pa rin. Maaring sila din ay narinig na nila ang salita, nakapagbisita na rin sa simbahan, nakapakinig ng salita ng Diyos, nakapag-witness na kung paano yung pagsasamba. Pero it does not mean siya ay lubos na mananampalataya dahil wala pa sa kanya yung ganyang pag-uunawa. Wala pa siya yung ganyang pananampalataya. And so it needs going out. And so nothing happens until we move out. Tayo nga po nung hindi pa tayo lubos na mananampalataya, tayo din wala tayong ganitong pag-iisip na pupunta sa simbahan, na ang mindset importante ang pumunta sa simbahan sapagkat ito'y mahalaga sa kalaguan. Mahalaga ito dahil kalooban ng Diyos. Wala tayong ganyang mindset nung hindi pa tayo mananampalataya. Diba? Pasyal tayo doon, pasyal tayo dito. Kung saan-saan tayo nagpupunta. May nag-i-invite sa atin, ayaw natin. Napakahirap abutin ang mga ito. Pero, hindi mo sila makikita sa church. Makikita mo sila sa labas ng church. You will always find them outside the church. So it needs going out. So nothing happens. Walang mangyayari kung we are only comfortable by staying inside our comfort zone. Na tayo ay kontento lamang, na tayo na lang sa loob at tayo ay nag-i-enjoy sa sarili nating pag-uunawa sa ating natuklasan, sa ating pananampalataya na nagisnan, na sa pananampalataya na kung saan tayo ay lumalago. But look at Jesus. It was a relentless campaign by Jesus. He went through all the towns, in verse 35. Para siguro na ang problema, some of us may not be sociable, kaya parang hirap na hirap tayo. Yan, oo, yung bang sociable.
Kaya nga, kailangan pinapractice natin yan sa fellowship, how we can be sociable na, na tayo ay nai-express natin ang ating sarili sa mga hindi pa natin kilala. Pero napakahalaga kasi na yung level ng ating ability socially, mahalaga ito sa pag-aabot. Ayan. Meron pa nga yung minsan kung masyado kang mahiyain, masyado kang parang natatakot. Kasi minsan, doing that could also be an invasion of your privacy kasi. So may mga tao din na parang sa iba na lang, huwag na lang ako. But you see, there is no other choice. If we want the church to grow, if we want to reach out more souls, kailangan nating lumabas. Na kailangan natin ilapit ang kahinaan na ito sa Panginoon. Or maybe we have come to that point na yung na-reach out natin yung kumbaga yung level of frustration na-reach natin yung pinaka-level ng frustration na yan from constant rejection. Na noon tayo ay ganito na lumalabas, naintindihan natin, mga sinasabi ko, alam nyo na noon pa, but probably dumating na talagang nagsawa na rin kayo dahil wala naman nangyayari. No. Talagang ganyan. Rejection is always there na laging mangyayari yan. Even Jesus was rejected not just once, but for many times. But He kept on. Nagpatuloy pa rin ang Panginoon. Went through all the towns and villages, knowing that He will still be rejected. But He went anyway. Kaya, we need to pray na ma-overcome natin yung anti-social feeling natin or yung frustration ho natin o kaya yung probably yung pagiging mahiyain natin na nagiging sagabal na ito sa ating pag-aabot. Kaya nung pinasok natin kasi ang ating pananampalataya, when we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, it was not just meant to be para sa atin lang at atin lamang. It was also meant to share. It was also meant to share. Kanino? Sa mga hindi pa lubos na mga mananampalataya. So it needs going out. Kitang-kita ho natin yan. Magandang gabi, Ate Lorena. Yes. Ang pangalawa na nakikita natin dito ay may sinabi ang Panginoong Hesus sa verse 36. Kasi po sabi po niya, when He saw the crowds, He had compassion on them. He had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. He had compassion on them. He had compassion on them. So it takes compassion. What does it take to share the word, to share the good news, to reach out? It takes compassion. Hindi lang yung number one na kailangan lumabas tayo, that it needs going out, but also it takes compassion. It takes compassion. Mahalaga yung compassion na yan. Sa totoo, minsan may hesitancy tayo. And one of the reasons kung bakit parang ayaw natin, it's because wala tayo, hindi natin feel yan Hindi natin feel. Compassion is somehow a different thing na yung bang mararamdaman mo, yung habag mo sa kapwa o sa tao. To someone na binanggit dito na sinabi ni Jesus, harassed and helpless.
like sheep without a shepherd. At kailangan meron pala yun. Yung compassion na yan. To be able to say yes. Yes, I will go out. Because without compassion, kahit ano pang sabihin natin na, lumabas naman tayo. Mahirap talaga. It needs compassion. Na nakikita mo na may need talaga sila. So unless na nakikita natin yung need sa kanila, at tayo ay naaawa sa kanila, may compassion tayo sa kanila, kahit ilang beses pa tayong magpaalala na lalabas, hindi lang lalabas, there will always be hesitancy. Pero kapag may compassion, ito po talaga ang magiging driving force to reach out. Driving force. Basta nagkaroon ka ng habag, basta nakita mo na kaawa-awa ang kalagayan nila, at naintindihan mo na kailangan nilang Panginoon, that will become your driving force. And surely, kahit nga yung takot mo na yon mawawala, yung hesitancy mo na pumunta, mawawala na rin yon, yung pagkadismaya mo siguro noon, mawawala din yon, because nangingibabaw lagi yung compassion sa'yo. Pero kung wala talaga, kahit nag-set pa tayo ng schedule na lalabas para mag-reach out, kung wala yung compassion na yan, parang lip service lang yan, parang wala eh. You're just hitting the surface. Para sa'yo, wala, hindi mo dama talaga yun. And so, ang sinasabi nito, kailangan pala nating isettle yung level of compassion natin. Which, by the way, lahat tayo, meron yan. Meron po tayong level of compassion. Tayong lahat. Imposibleng wala. Lahat tayong may kapasidad, meron tayo niyan. Okay? Nga lang, hindi natin ipapakita yan, lalo na sa mga kaaway, di ba? Lalo na yung mga kagalit natin, mga kinakainisan natin na tao, oo. Pero dapat pag-pray natin yan, na Panginoon, basbasan po ninyo ako ng bless me, O Lord, ng ganitong klaseng ganitong klaseng compassion, Panginoon. Maging siya man kaibigan o kaaway, para sa kanyang kaligtasan. Nawa, Panginoon, may bigay din ninyo sa akin to. Because not until you have compassion, you will not want to reach out. Hanggat wala kang compassion, ayaw mo at hindi ka kikilos. Yan ang totoo niyan. So, kumusta mga kapatid yung compassion natin? Kaya mga kapatid, before you start, trying to reach out someone, you have to check your level of compassion. How much of that compassion kaya meron? Do you see really the need? Yan. Kaya ito, tama ang Panginoon. He had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Yan ang laging nagtutulak sa Panginoon para siya ay abutin ang mga hindi pa lubos na nakakilala sa Kanya. Na para sa kanila ay kailangan talaga na sabihin sa kanila ang magandang balita. Whether tatanggapin o hindi,
Ang mahalaga ay patuloy pa rin yung compassion na yan. Because who knows? Malay natin, one day, magkakabunga din po yan. So yung compassion ay mahalaga. So nakadalawa na po tayo dito mga kapatid. So it needs going out. Number 1 po yun. Number 2, it takes compassion. At ang isa naman po dito mga kapatid ay makikita natin sa verse 37, something like this na sinabi ng Panginoon. Then He said to His disciples, ito po ang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. The harvest is plentiful, but the workers are few. So, malinaw po na alam niyo kung kanino siya titingin, sa mga disciples nung sinabi niya yung the harvest is plentiful, but the workers are few. Obviously, yung mga mas nakakaunawa sa gawain, yung nagkakaroon na ng pananampalataya na higit sa mga hindi pa nakakaunawa sa Panginoon. And He said to His disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. It means, number 3, what does it take? Number 1, it takes, it needs workers. It takes workers. Kailangan workers. Workers. So makikita natin ng Panginoong Hesus, ayaw niya na nag-iisa lamang siya. Ayaw niya na nag-iisa lamang siya, na ginagawa niya ito, na siya lang. Na siya lang ang gumagawa nito, na nagpupunta from town to town. Ayan, ganito, ganyan. Okay? Ayaw niya. Ang Panginoong Hesus, alam niya yung number. The harvest is plentiful, but the workers are few. So sabi niya, pag sinabing alam niya ang math, ang kanyang mathematics, syempre, kung napakarami yung i-harvest mo, tapos iilan lang ang mag-aani, yung workers mo, maliit lang, ay hindi mo maaani lahat. Matatagalan. Pati si Jesus, alam niya ang mathematics niya dito. So sinasabi niya, ayaw ko na, ako lang. Kaya kailangan natin, humarap siya sa mga disciples. The harvest is plentiful, but the workers are few. And it is true, the work of one man cannot do the work of 20 men. I should say, the work of 20 men cannot do the work of one man. Ay mali, nalito na ako. One man cannot do the work of 20 men. Yun pala. Nabalibaliktad na ako, One man cannot do the work of 20 men. Tama, okay. Yan. Pagpaumanhin po ninyo, yung isang tao, hindi niya kaya yung trabaho ng 20 na katao. Diba? Kasi it is too overwhelming. Yan, mag-overheat. Kaya the more workers involved, the better. Kung 1:1, mas maganda. Diba? Narinig ko nga po yung ibang reklamo ng mga workers dito na yung mga ibang amo dito mukhang nawiwili na pinapatrabaho sa kanila yung trabaho para sa 3. Oo. Nung una para sa 2, okay lang. Yung maya-maya binigyan ng yung pangatlo medyo sumusobra na
The more people involved, the more people getting reached out. One man cannot do the work of 20 men. Kaya mga kapatid, tama ang Panginoong Yesus na pagdating sa pag-aabot ay lahat kumikilos. Maganda po yun. So, for example, di pwede na iasa lang naman sa pastor na mag-iisa lang yan na siya lagi ang pupunta, maghanap kung saan, nagre-reach out kung saan. Ano kaya kung lahat ay pinagsisikapan na gumagawa ng paraan? Minsan, hindi mo na kailangan pumunta pa kung saan. Dahil lalo na sa inyo na workers ay may mga co-workers. At yung mga co-workers marahil ay hindi pa sila lubos na mananampalataya. Na hindi pa sila katulad mo. Ay sila yung maganda na abutin at dalhin sa Panginoon. At one day na ipagpipray natin na sila ay magiging katulad natin na nakikiisa sa gawain, na naglilingkod. Mainit po talaga. Ako ay pawisin talaga. Kaya mga kapatid, tingnan natin yung kahalagahan nito. It needs workers. It needs workers. Meron ba kayong mga kilala na lagi ninyong kasama sa trabaho pero hanggang ngayon di pa lubos na nakakilala sa Panginoon? Baka panahon na para abutin. Pag-pray natin. Pero you have to pray for compassion. Without compassion, you will not be able to reach out. Kailangan, hingin mo yon, yung habag na yan, yung awa na yan, yung nakikita mo yung pangangailangan na abutin siya. And you have to ask God to help you become ready. And to help you say words, those words. Para ibahagi sa Kanya ang magandang balita. At ano pa yung makikita natin dito mga kapatid? Subali, dito po mga kapatid ay nakita natin ilan na. Number 1, it needs going out. Number 2, it takes compassion. Number 3, it needs workers. At yung pang-apat, in verse 35, balikan ulit natin. Meron pa tayong makikita dyan sa verse 35. So binanggit yung towns and villages, synagogues, healing every disease and sickness. So, makikita natin, ang ika-apat dyan ay, yung pagre-reach out pala ng Panginoong Yesus ay multi-approach yan. It takes a multiple approach. It takes a multiple approach yan. Na hindi lang ito isang paraan para mag-reach out. So ginagawa ng Panginoon, nagpupunta siya sa mga bayan at nagpupunta siya sa mga synagogues. Minsan pupunta nga sa riverside. Minsan nagpupunta sa mountainside. At ginagawa pa niya ay dinadagdagan niya ng healing, paggagamot. Malakas talagang humatak yung paggagamot eh. Oo, ang lakas ng hatak nito sa panahon ng Panginoong Yesus. Lalo yung ginagawa ng Panginoon na hindi magawa ng mga doktor ngayon. Yung miracle healing talaga na walang medical intervention na talagang pinapagaling niya yung mga bulag, nakakakita, walang eye transplant, mga ganong.
yung mga pipi nakakapagsalita, yung mga pilay nakakalakad, na agad-agad nakakalakad. Ay, mas grabe pa yung ginawa ng Panginoon, yung patay ay nabuhay. Oh, kaya ang ayan din yung bagay na palagay ko mahirap din natin gawin yung ganung klase mag unless na meron kang gift of healing na pupunta ka sa mga may sakit sasabihin mo sa kanya, in the name of Jesus, rise up and walk. Tapos bigla na lang tatayo at lumalakad na siya. Ang galing talaga yon. Pero ang nakikita natin dito, meron siyang multiple approach. The Lord Jesus had this multiple approach in reaching out. So hindi tayo pwede mag-focus lang sa isang lugar o sa isang paraan. And when Jesus went through all the towns and villages, usually nandun lahat yung kanyang target population. Nandun lagi yung kanyang target population. Kaya, kailangan din natin sa atin, ang interpretasyon ngayon nito, sa panahon natin, ay kailangan natin may mga strategies din tayo. Kung hindi importante ang strategies, yung mga estratehiya, hindi na ginamit ng Panginoong Jesus yung healing ministry. Oo. Hindi niya gagamitin kasi napakalaking yun, humatak yan para makuha yung kanilang atensyon para sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya ito, a multiple approach is necessary. Kaya minsan, meron kayo siguro na encounter na sa ibang gawain o mga ibang simbahan ay minsan ay nag-i-invite para sa isang magandang okasyon na wala kang gagawin kundi mag-attend lang, walang bayad. That is a very good attraction. Yung iba naman free medical assistance, walang bayad, walang di ba? Magandang attraction din yan. Why? All for the sake of reaching out. Depende. Kung ano din yung marahil kaya mo na ibigay na services. Depende sa talent mo. Kung meron kang talent. At ang talent mo ay na maganda. Ibig sabihin, yung pwede natin gawing example na talent na pwede mong gawin para sa kanila. At pag sinabi na magkano, okay na yan. Huwag mo nang alalahanin yan. Basta maalala mo lang Panginoong Jesus. Ayan, mga ganyang strategiya, pwede din po yan. It takes a multiple approach. So, dito kitang-kita natin mga kapatid na ang Panginoong Jesus did everything. Ginawa po niya lahat yan. Just to what? To reach out. At kaya pinapakita sa atin ito para tayo din ay mamulat sa ganitong katotohanan na bilang isang gawain ay kailangan ay gawin natin ang mag-reach out. Dahil kung hindi tayo mag-reach out, darating na lang yung panahon na unti-unti mauubos na tayo. Hintayin pa ba natin na tayo ay mauubos? Kailangan natin mag-reach out. At tayo magpasalamat sa dahil napakaraming taon tayo ay naglingkod sa gawain, ay patuloy pa rin ang bagay na ito. Kaya tayo ay may mga unang henerasyon,
pangalawang henerasyon, pangatlong henerasyon, pang-apat na henerasyon, pang-anim na henerasyon, panlimang henerasyon, pang-anim na henerasyon, at so on and so on. Mga kapatid, ito po yung nakita natin dito. Isa-summarize natin. What does it take to share the good news or engaging in harvest? What does it take? Number 1, it needs going out. Number 2, it takes compassion. Number 3, it needs workers. Number 4, it takes a multiple approach. Minsan nga, nagsasacrifice tayo sa approach Kasi mas magastos. Kaya ito, napaka-gastos talaga. Malaking gastos po talaga ang mission Minsan you have to sacrifice. Magastos ka para lang makakonect ka sa tao na ito. At syempre, mayroon pa rin yung mga frustrations dyan. Na minsan yan din ang nagdudulot na sa atin na minsan ayaw na natin dahil wala naman nangyayari. And minsan nga sabi doon, there will be more rejoicing in heaven over one sinner that repents than over a 99 who do not repent. So ibig sabihin 1:99. Out of the 100, just 1. So ibig sabihin may 99 na ayaw. Minsan iisa lang ang magre-respond, magre-reply. Yan ang realidad. That's the reality. But we should not lose hope. We should always continue. Because sabi nga natin, there comes a time sa buhay natin, kapag nasa ibang buhay na tayo, there is no way of giving warning to those who are living. There is no other way of coming back to life to warn them. Now is the time. Now is the time. While we are all alive, while we have all the means, ay kailangan natin na lumabas at sabihin sa kanila ang katotohanan na ito, ang magandang balitan na ito. So yan po yung ating lesson ngayon sa gabi na ito. Do you have any question? Do you have any comment, mga kapatid? Mayroon po ba kayong question or may comment po kayo? Malinaw po ba sa atin ang ating natutunan ngayon? Ang kahalagaan nito. Kaya sa atin, ang assimilation process ay mahalaga yan sa ating gawain. Walang ma-edify kung walang ma-assimilate. Kung wala po tayong tanong, dadako na tayo sa ating prayer. Sa prayer na tayo. Ano po yung magiging prayer natin? Well, for one, ay kailangan natin ipag-pray ang bagay na ito. Depende kung saan tayo nahihirapan. Bakit tayo ay nahihirapan lumabas? Bakit tayo nahihirapan na mag-reach out? Maaari kaya na dahil wala tayong compassion na nararamdaman? Baka yan ang kailangan ipag-pray natin. Bakit iilan lang? Bakit iilan lang? Iilan lang? Bakit parang hindi lahat, walang interes ang iba, walang interes ang lahat? Anong kulang? Ano kaya? Bakit ano ba problema? So, ang Panginoong Hesus, sinabi niya yon sa kanyang mga disciples dahil sila
yung una na nakakaunawa noon? Kulang kaya sa pag-uunawa? Kaya dapat hingin natin ito sa Panginoon. Kasi yun din naman ang sabi ng Panginoong Yesus, di po ba? At sabi po niya, anong sinabi? Sa verse 38, ask the Lord of the harvest. Ask the Lord of the harvest. Humingi tayo sa Panginoon. Anong hihingin natin? Ang problema po ba natin ay nahihiya tayo? Ang problema po ba natin ay parang tinamad na tayo dahil wala naman nangyayari? Nahihirapan ba tayo dahil wala tayong nararamdaman na compassion? Kaya tuloy tayo napipilitan na? Ang problema kaya ay dahil sanay na tayo na sila na lang. Di bali, andyan naman si ano, at saka si ganoto, at saka si ganyan. Di bali, sila na lang. O kaya dahil ayaw natin gumastos. Maraming problema. Maraming problema. Kung bakit nahihirapan tayo na abutin ang mga kailangan abutin. And so, alin man po dito, yun ang kailangan ipag-pray natin. Meron yung, gusto ko naman. Kaso wala pa akong nararamdaman. Baka kulang talaga sa compassion. Baka iyon ang problema. So tonight, sa oras na ito, ano man po yung nakikita natin na dahilan, maging tapat tayo sa Panginoon. Lalo na tayo mga malaguna sa pananampalataya. Well, we cannot expect so much from those na palago pa lang sa pananampalataya. Pero tayo na malaguna sa pananampalataya, much is expected from us. Lalo na sa mga nakakaunawa. And you have to deal this matter with the Lord. You have to ask the Lord. Ask the Lord of the harvest. Sabi ng Panginoong Jesus. So ano po yung bagay na yan na gusto yung itapat sa Panginoon na kailangan ninyo, that the Lord will help you, inspire you, so that you will once more share the Word of God to those na hindi pa lubos na nakakilala sa Kanya. You don't have to wait for pastor na darating pa siya na yung hintayin pa natin siya na sabi ko nga, ang Panginoong Jesus ayaw niya na mag-isa lamang siya. Lahat kailangan kumilos. Kaya tumingin siya sa kanyang mga disciples. At yung crucial na tanong na yan ay para sa kanila. Dahil sila ang lubos na nakakaunawa nito. Sa gabi na ito, manalangin po tayo. And I want you to deal this situation with the Lord from the bottom of your heart. What God would like to help you with. Kung saan nahihirapan ka sa pag-aabot ng mga hindi pa lubos na nakakilala sa Kanya. Let us pray. Panginoong Diyos Ama, salamat po sa paalala na ito na ipinakita ninyo muli sa amin, Panginoon. Gusto namin lahat kami ay magkaroon ng compassion. Hindi lamang ang pastor, hindi lamang ang iilan, kundi lahat po kami, Panginoon. Dahil sinabi nga po ninyo, the harvest is plenty, pero kulang ang manggagawa. And we pray, O Lord God, na sa oras na ito ay madil po namin yung dahilan bakit hirap na hirap kami, Panginoon. What is that barrier? What is that problem? The hesitancy, that the thing na prevents us from going out, that prevents us from sharing. And we want to deal with that problem, Lord.
by asking you tonight na matulungan po ninyo kami, Panginoon. So it is very clear, Panginoon, na gusto po ninyo na kaming lahat ay lahat kikilos. Lalabas at kikilos. Para sa pag-aabot pa ng mga ibang kaluluwa na hindi pa lubos nakakaunawa, nakakaintindi, mga unbelievers na hindi talaga nila maintindihan kung ano itong bagong balita na ito. Gamitin po ninyo kami, Panginoon, bawat isa, para mas marami pa ang maliligtas, mas marami pa ang pupunta sa langit, mas marami, Panginoon, ang magkakasama sa gawain na nagkakaisa sa pagsunod ng inyong mga kalooban. Kinukumit namin ang bagay na ito, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen and Amen. Muli mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig ngayon sa ating online Bible study at nawa tayo ay nabigyan ng magandang paalala muli pagdating po sa ganito na klaseng gawain sa pag-aabot in reaching out to those na hindi pa lubos nakakilala sa Panginoon. And so, magandang gabi po sa inyo. Ayan, to Ate Jinky, Ate Ermalyn, Ate Lorena, Brother Rocky, Ate Ermalyn, ayan, Ate Gara, sino pa po? Ayong patulog. Sino pa po dyan ng ano? Yung mga ayan, anyway, yung hindi ko po makita ang inyong reaction or comment, maraming salamat po sa inyong pakikinig at magandang gabi muli. At anyway, see you again next Thursday at muli tayo ay titingin sa kalooban ng Panginoon, sa salita ng Diyos para sa panibagong paalala na naman sa atin. Kung ano po yung kailangan niyang ipaalala sa atin para sa lalo nating kalaguan. And magandang gabi, ayan, Brother Rocky, yes. At sa inyong lahat, magandang gabi po. And see you next Thursday. Again, maraming salamat. Sa mga hindi ko po nabanggit, maraming salamat din. Kung andyan po kayo, magandang gabi po. And see you next Thursday. And ito na po yung ating signing off. God bless and good night.